Iiwan na ba ni Beam si Raisa May Dizon at ang Eat Bulaga? Sabi pa ng mga fans, mamimiss natin ang Maybe. Sino nga ba ang mag-aalaga kay Aling Maliit? Ang pagiging malapit sa ina habang nagpapagagaling ito sa Pilipinas ay ang number 1 priority ni Bimbi. Bimbi Aquino Yap. Abay, eto na no, dahil isa sa mga pinag-uusapan ngayon no ng lahat ng mga netizen at ng ilang mga Maybe fans ang patungkol nga daw di umano dun po sa isa sa mga balita na ito raw si Bimbi Aquino ay aalis ng bansa para daw mag-aral, no? Ito po yung ating pong lilinawin. So, bago yan, of course, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe. At i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Ito na, ang plot twist na nagligtas sa Maybe ship sa tanghalian sa Pinas mula sa kaba tungo sa kagalakan. Isang deep diving breakdown ng balitang pananatili ni Bimbi Aquino Yap sa Pilipinas, homeschooling setup at ang patuloy na kabanata ng Maybe sa Eat Bulaga. Ito na ang mga kamarites, ka-Gen Z at certified Maybe shippers. Magdiwang tayong lahat dahil false alarm ang lugmok vibes. Kamakailan lamang naging maugong ang mga chismis at haka-haka sa social media na aalis daw ng bansa si Bimbi. Ang dahilan dahil daw siya ay mag-aaral abroad. Agad na naging sani ito ng malaking kaba at mini heart attack para sa buong fandom at online community. Ang pangunahing tanong ng lahat, iiwan na ba ni Beam si Raisa May Dizon at ang Eat Bulaga? Pero hold your horses dahil narito na ang ilan sa mga resibo at katotohanang walang aalis, hindi lilipad patungong ibang bansa si Beam dahil na rin sa patuloy na pagpapagaling ng kanyang inang si Kris Aquino mula sa mga autoimmune condition nito na ginagawa na ngayon dito mismo sa Pilipinas. Nakaplano ang setup para kay Bimbi sa pamamagitan ng homeschooling at local studying arrangement. So ibig sabihin nito, hindi iiwan ni Beam si Raisa May. Tuloy ang ligaya sa Eat Bulaga. Stable at solid ang Maybe ship, no? Yung chismis, ano nga ba pinagmulan nito? Kasi himayin natin ang buong timeline, ang tunay na dahilan sa likod ng homeschooling plan na ang reaksyon ng online world at kung bakit napakalaking panalo nito para sa noontime television at Gen Z pop culture. Sabi dyan, ang part 1 nito, yung chismis versus katotohanan. Saan nga ba nagsimula yung kaba? Para maunawa natin ang buong drama, balikan muna natin kung paano nagsimula ang pangamba ng bayan. So, yung rumor, nag-spread po kasi yung rumor na mag-aaral daw si Bimbi sa abroad. Hindi ko alam saan galing. Maybe Nation panic, nagpanic po yung mga yung mga fans po nitong si Maybe. TikTok edits with sad audio, thread of overthinking, and then nagkaroon ng reality check. Kris Aquino's recovery centered in the Philippines. Homeschooling is the plan. What's the plot twist? Bimbi stays, Eat Bulaga stint continues, Maybe survives. Ang usap-usapan sa back school ni Beam, nagsimula ang lahat ng mabanggit sa ilang showbiz vlogs at online comments na kailangan ng ipagpatuloy ni Beam ang kanyang formal higher education modules dahil sa background ng pamilya Aquino at sa dating pananatili nila sa Estados Unidos para sa gamutan ng kanyang ina. Mabilis na nag-assume ang netizen na baka abroad din siya mag-aaral. So, nagpanik ang Maybe fandom, no? Agad na nagtrend ang mga emotional clips, ang mga fans na araw-araw na umaasa sa palitan ng hirit at kilig ni na Bimbi at Raisa May Dizon ay biglang pumasok sa kanilang sad girl at sad boy era. Sabi pa ng mga fans, mamimiss natin ang Maybe. Sino nga ba ang mag-aalaga kay Aling Maliit? Bakit ngayon pa kung kailan regular host na si Beam sa Eat Bulaga? Ang reality check at plot twist, pero tulad ng anumang magandang teleserye, may malaking plot twist o walang official na pahayag o confirmation mula sa kampo ng mga Aquino na aalis si Bimbi. Sa katunayan, ang mismong sitwasyon ng kalusugan ng Queen of All Media na si Kris Aquino na kasalukuyan nagpapagaling at nagpapatuloy ng kanyang gamutan dito sa Pilipinas. Kasama ang kanyang medical team, ang pinakamalaking dahilan kung bakit nananatili si Bimbi sa tabi ng kanyang ina. No? Si Kris Aquino po kasi, para lang po sa inyong pong kaalaman, ay meron pa rin po siyang autoimmune disease, 'di ba? Hindi naman siya nawawala.
pero napipigilan. At the same time, gumaganda na po yung kanyang sitwasyon. Kung dati parang butot balat na si Chris, ngayon talagang naka-recover siya ng bongga. Kaya naman, si Chris Aquino's recovery and the homeschooling advantages. Sulat at tatak Aquino pagiging sobrang malapit ng pamilya. Hindi kailanman iiwan ni Bimbi ang kanyang ina sa gitna ng mahalagang yugto ng gamutan nito. Kaya naman, ang setup is homeschooling and stay setup. Mother's care focus sa pagpapagaling ni Chris sa Pilipinas, and then magkakaroon siya ng tinatawag na flexible education, which is the homeschooling and online distance learning setup and career continuity. Kakayahang mag-host sa Itbulaga parallel to studies. So, zero relocation, walang requirements na tumira sa ibang bansa. Bakit nga ba wais ang homeschooling setup and flexibility sa SCED? Sa pamamagitan kasi ng homeschooling o modular online learning, hawak ni Bimbi ang kanyang oras. Pwede siyang mag-aral sa umaga o gabi at maglaan ng oras sa kanyang hosting duty sa tanghali. Prioritizing family health, ang pagiging malapit sa ina habang nagpapagagaling ito sa Pilipinas ay ang number 1 priority ni Bimbi. Ang pagpapananatili sa bansa ay nagbibigay ng peace of mind para sa buong pamilya. Best of both worlds. Napanatili niya ang kanyang education nang hindi sinasakripisyo ang kanyang umuusbong na showbiz career sa TV5 at sa 8 Bulaga. Ang paghinga ng malalim ng Maybe Nation, kung mayroong pinakamasaya sa balitang ito, yan ay walang iba kundi ang Maybe Nation, ang dynamic fanbase sina Bimbi Yap at Raisa May Dizon, or serving organic chemistry without the long-distance drama. Sabi nga ng isang viral TikTok comment sa balitang hindi aalis si Bim, bakit sobrang importante ng pananatili ni Bimbi sa tabi ni Raisa? Yung element kung umalis si Bimbi, alternate reality, dahil nanatili si Bim current reality, on-screen chemistry LDR, Zoom setups na nakakabitin, actual physical interaction, live, tuksuan at harutan sa 8 Bulaga segments. Mawawala ng iconic duo sa studio games. Tuloy-tuloy ang pagbuo ng mga bagong segments at promos Gen Z appeal. Mawawala ang tambalang nagpapatrend sa TikTok daily supply ng viral clips and POV edits at memes vibe at energy na malungkot at bitin, full of life. Tuloy ang ligaya vibes. Ang dynamic ng social ex-masa lab team ang apela ni na Bimbi at Raisa May ay hindi gawa-gawa at scriptwriters. Ito ay nagmumula sa dalawang magkaibang mundong nagtagpo sa pinaka-wholesome na paraan, si Bimbi at si Raisa May. So, kaya naman po yung mga nagpapakalat ng fake news, no, na si Mr. Bimbi daw po ay pupunta ng iba. Dami ko kasing nababasa dun sa comment section na si Bimbi nga daw iiwan si Raisa kasi nga mag-aaral daw sa ibang bansa. Which is wala naman pong wala namang ganong balita na lumalabas. Kahit po sa mga tabloids or kahit nga po sa mga showbiz news, wala pong ganon. Hindi ko po alam sino po yung vlogger na nagpapakalat ng mga ganong balita. Kasi kung nakikita natin, di ba, ang ganda na ng takbo ng showbiz career niya. Kumbaga nakapasok na siya dun sa mundo ng ina niya eh. Di ba? Yung nanay niya na Queen of All Media na ngayon ay for almost how many years po siyang nanahimik para po alagaan yung kanyang nanay. And finally, nung nandito na siya at nagte-trend na at sobrang dami na pong supporters, tsaka pa ba siya aalis? Di ba? At doon pa talaga siya mag-aaral. Pwede naman siyang mag-aral online pero naka-enroll siya sa isang international school dahil alam naman natin kung ano yung kapasidad netong si Miss Chris Aquino, 'di ba? Hindi naman mahirap si Chris, mayaman siya, 'di ba? Kaya nga po may mga chika na nung nagkaroon po ng parang hiwalayan itong si James Yap at si Chris Aquino dahil hindi nga daw nagpapirma si Chris ng kanyang prenuptial agreement. So, nung naghiwalay silang dalawa, yung ari-arian ni Chris at ni itong si James Yap, nung pinagsama sila, nag-merge, tapos hinati po nila yon. Ang balita is nakakubra si James Yap ng almost 42 million from Chris Aquino nung taon na yon, no? Kung ibabase natin yung value ng pera na yon sa ating taon ngayong 2026, it will be 70 million. So, ganun po karami, no? Ganun kayaman si Chris Aquino. Yun pa kaya yung anak niya pag-aaralin niya ng
international school tapos flexible yung schedule kung saan hindi po yun tatamaan yung kanyang hosting career dito sa Eat Bulaga. Lalo na't ang dami pong paparating na proyekto. Ito pong si Bimbi, no? Kaya naman wag tayo maniniwala doon. Tuloy ang ligaya ng maybe fandom. So, kayo po, anong yung saloobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section.